Ikawalong kabanata sa pagpapatuloy. Isang umagang kay ganda, na makikita ang kanyang ama na pinagmamalaking pinapakita ang dalawang bisikleta na sinabi nito na pumunta daw sila sa kanya, tingnan ito. Na sinabi ng kanyang ina habang pinagmamsdan ito na bisikleta. Bakit daw may bisikleta silang bigla? Na napasabi naman ang kanyang kapatid na babae na ito daw ba ang dahilan kung bakit ginising niya siya ng maaga? Na makikita rin ang ating bida na nakatingin dito. Na napasabi ang kanyang ina na makikita ang dalawang bisikleta na, pero bakit daw dalawa ito? Natumugon ang kanyang ama na sinabi na ang isa daw ay para sa kanya, at ang isa daw ay para kay Jinho. Humawak sa bisikleta ang kanyang ama na sinabi na ang ating bida daw ay babalik na sa paaralan bukas. At dahil daw masyadong malayo ang kanyang paaralan, para lakarin at sayang daw kung ipagdadrive pa siya, naisip daw niya na magandang alternatibo ito. Na napasabi ang kanyang ina na ano daw bang sinasabi niya. Kakaaksidente lang daw niya sa kotse ilang linggo pa lang ang nakalipas. Delikado yan. Na pinagmamasdan lang sila ng ating bida. Na makikita ang ating bida na sinabi pa ng kanyang ama na teka muna. Hindi daw ba siya nag-alala noong sinabi niyang sasakay rin siya? Natumugon ang kanyang ina na sinabi na bakit naman daw siya mag-aalala sa kanya. Na sinabi ng ating bida sa isip na bisikleta. Mukhang talagang nag-aalala daw ang kanyang ama para sa kanya. Na biglang sinabi ng ating bida na salamat daw ama. Na makikita ang kanyang kapatid na ito ay inaantok pa na sinabi pa ng kanyang ama tingnan mo. Si Jinho daw ay gusto talaga ng bisikleta. Na napasabi ang kanyang ina na Diyos ko po. Baka maulit na naman daw ang aksidente niya. At lumipat ang eksena sa kotseng ito. Na napasilip sa gilid ang babae na nagugulat. Na sinabi sa nagdra-drive na pwede daw ba niyang bilisan pa ng kaunti. Natumugon ito na sinabi na bakit daw naman. Ang takbo na daw nila ay nasa 80 kilometro, kada oras ito daw ay sapat ng mabilis. Na sinabi pa ng babae na ganun daw ba. Na itinuro niya ang nasa gilid na sinabi na kasi may nagbebisikleta daw sa may tabi nila. Na nagulat naman ang nagdra-drive nang makita niya ito. Ito pala ay ang ating bida na mabilis lang nilampasan ang kotse. Na makikita ang dalawa na hindi makapaniwala na sinabi ng driver na ano daw yon. Posible daw ba talaga iyon? Na makikita ang ating bida na nakangiti lamang habang nagbebisikleta. Makikita ang kanilang paaralan. Na ang ating bida ay nakapasok na sa loob ng kanyang klase. Na napasabi si Jiang Ingyu na nagang Jinho. Na masaya siyang napatingin dito habang sinasabi pa habang tumatawa na maligayang pagbabalik sa mundo, bro. Hindi mo alam kung gaano kaboring ang lugar na ito nang wala ka. Dagdag pa niya na nagpractice daw ba siya ng kanyang roar skills habang nasa bahay siya. Na napasabi ang ating bida na oo. Sigurado daw siya na kaya niya nang talunin siya kahit na walang keyboard ngayon. Na sinabi pa niya na sa unang araw daw niya sa pagbalik sa eskwela, ay nakipagkwentuhan kaagad sa kanya si Jung Inyo na sinabi pa niya sa kanya na malalaman daw nila iyan kapag sila ay naglaro na. Sinabi pa ng ating bida na habang may mga tao daw tulad ni Jung Ingyu na tinrato siya ng normal. Na sinabi pa ng iba niyang kaklase na napahawak sa ulo na maligayang pagbabalik daw. Na sinabi naman ng nakatagilid na kaklase niya na sigurado daw siyang mahirap ang maging nasa bahay dahil sa suspensyon. Na nakatingin lang sa kanya ang nasa gitna. Na sinabi pa ng ating bida na meron ding mga tao na awkward na humarap sa akin, marahil dahil hindi sila tumayo tulad ko noong araw na yon. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na ngunit wala daw siyang pakialam dito dahil nararamdaman lamang daw niya ang pagtataksil kapag may inaasahan siya mula sa isang tao sa unang pagkakataon. Na sinabi pa niya habang makikita ang iba niyang mga kaklase na hindi na daw nakita si Choi Yong-soo sa paaralan at ang mga kaibigan daw niyang mga gang ay umalis. Sa labas na para bang iniiwasan daw siya. At dahil daw dito, mas maganda ang atmosfera sa silid-aralan kumpara dati. Sinabi pa ng ating bida habang nakatingin ito na bagaman hindi daw ito ang kaso para sa lahat. Na nakatingin pala siya kay Park Yumin na ito ay malungkot. Na makikita ang ating bida na patuloy siyang pinagmamasdan na ito ay nahihiya. Makikita ang pasilyo ng paaralan na may tumatawag sa kanya na sinabi na Hoigang Jinho. Narinig daw niya na siya ay nasuspended. Na napalingon ang ating bida na napabulong na alam daw niyang darating ito. Ang tumatawag pala sa kanya ay isang babae na sinasabi pa sa kanya na hindi daw nakapagtataka na hindi niya mahanap siya sa paaralan.
Totoo daw bang pinadala niya si Choi Yong-soo sa ospital? Ito pala ay si Han Sean. Na sinabi ng ating bida na hindi daw siya sa parehong klase niya, pero dumadaan daw siya para makipag-usap sa kanya, marahil dahil daw sa pagiging sosyal niya. Na nakatingin ang ating bida sa gilid habang nasa harapan niya si Han Seon na napabulong na naman na sinabi na talagang awkward daw humarap sa batang ito. Na sinabi sa kwento na may crush daw siya kay Han Seon noong nakaraang buhay niya. Na sinabi niya kay Han Seon na marahil daw ay nagpapanggap lang siya sa kanyang mga pinsala. Na sinabi ni Hansea sa kanya na inilagay ang isang daliri sa bibig niya na hindi daw niya naisip na siya ay ang tipo na may mainit ang ulo. Pero ayaw daw niya ng mga lalaking gumagamit ng karahasan. Kaya bawas daw ang puntos niya dyan. Na napasabi ang ating bida ng mahina na ito daw ay nakakapagod na makikita ang mata ni Hansea na siya ay may napansin. At sinabi sa ating bida na sa totoo lang, tumangkad daw ba siya? At sa tingin daw niya, mukhang mas lumapad din daw siya. Dagdag pa niya na parang mas malaki na daw siya kaysa dati. At sa tingin daw niya, mas gwapo pa daw siya kaysa dati. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi nito sa isip na siya daw ay may matalas na mata. Makikita ang bungo na sinabi. Panya sa isip na noong nagpa siya daw siyang lumikha ng Kikor, sinubukan daw niyang magsagawa ng body reformation. Pero dahil daw sa naisip niyang magiging problema ang biglaang pagbabago ng kanyang hitsura, pinili daw niyang baguhin ang kanyang katawan ng unti-unti sa halip na magsagawa ng kabuang body reformation. At 3 araw pa lang ito at napansin na daw ng batang ito. Talagang kahanga-hangang kakayahan daw niya. Nakatingin sa gilid ang tingbida na nakaharap pa rin kay Han Seon na sinabi na baka iniisip niya lang daw yan. Natumugon ito na sinabi na ganun daw ba? Na nagpaalam na ito na kumaway sa ating bida na sinabi na ang klase daw nila ay magsisimula na. At huwag daw niyang kalimutan na nangako siya na sasama sa kanya sa karaoke. Na kumaway din ang ating bida habang ang nasa gilid niya ay manghang-mangha sa kagandahan ni Han Seon. Na binulong pa ng ating bida na talaga daw bang gumawa siya ng pangako sa kanya. At sumapit na ang uwian sa paaralan na makikita ang mga ito na papauwi na. Habang nagbibisikleta ang ating bida papauwi ay binubulong niyang sinasabi na napaka-refreshing daw na magbisikleta ng ganito. Baka dapat pang maglibot ng kaunti bago daw siya umuwi. Nabiglang nakita niya si Park Yoo-min sa kanyang unahan. At siya ay nakatingin dito na may naiisip. Na makikita ang muka ni Park Yoo-min na seryoso lamang na nakatingin sa unahan. Na makikita ang ating bida na mabilis na papunta sa kanya. Na biglang in-overtake ka ng ating bida na siya nitong ikinagulat. Na natatakot ito sa kanya nang tawagin siya ng ating bida sa pangalan niya. Na sinabi lang pala ng ating bida sa kanya na naglalakad lang daw ba siya pauwi. Saan daw siya nakatira? Na malungkot na napabulong si Park Yoo-min na sinabi na Gang Jinho. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na ang bahay ko. Bakit daw niya tinatanong? Na tumugon ang ating bida na sinabi niya na huwag daw siyang mag-alala, hindi daw ito katulad ng kanyang iniisip. Na itinuro niya ang bahay sa ating bida na. Sinabi sa kanya na doon daw sa ibabaw ng bundok. Makikita ang mga bahay na sinabi ng ating bida na seryoso. Hindi daw naman niya kailangang magsinungaling. Hindi daw niya kayang maglakad ng ganun kalayo. Natumugon ito na sinabi na seryoso daw siya. Natiningnan siya ng ating bida ng seryoso. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na sumakay daw siya sa likuran niya at ihahatid niya daw siya. Na sinabi ni Park Yoo-min sa kanya na ayos lang daw siya. Na pinilit ng ating bida na sinabi na sumakay na daw siya. Na napilitan si Park Yoo-min na sumakay na sinabi na okay. Na makikita silang dalawa angka si Park Yoo-min na malungkot na sinabi nito na pasensya na daw Jinho. Dagdag pa niya na gumawa daw siya ng mga masasamang bagay sa kanya. Kasalanan daw niya ang lahat ng ito. Na sinabi ng ating bida sa kanya na bakit daw niya ginawa yon. At bakit daw siya ay nagsinungaling noong araw na yon. Na natahimik si Park Yoo-min. At pagkatapos makikita ang gulong na mabilis na tumatakbo na sinabi ni Park Yoo-min sa ating bida na nakatira daw siya sa isang orphanage na nasa tuktok ng burol. Pero matagal na daw na nahinto ang pondo para sa orphanage. Kaya masama na daw ang kalagayan nito. At sinubukan daw niyang maghatid ng mga dyaryo para makakuha ng pera. Pero hindi daw ito sapat. Na sinabi ng ating bida sa kanya na maghatid ng mga dyaryo. Na may ganyang paa. Natumugon ito na sinabi na oho. Wala daw gustong gumawa ng trabahong yan sa lugar niya dahil puno ito ng matarik na burol.
At habang kapos na daw ang kanilang orphanage sa pera, bigla na lang daw silang pinakiusapan ng may-ari ng lupa na umalis. Na makikita ang mga bata na sinabi pa niya na kung isasara daw nila ang kanilang orphanage, kailangan daw maghiwa-hiwalay ang mga bata at pumunta sa iba't ibang orphanage. Pero lahat daw sa kanilang lugar ay may kapansanan. Malamang ay mabubuli sila tulad daw niya kung pupunta sila sa ibang lugar. Dagdag pa niya na noong araw na yon, inalok daw siya ng isang kasunduan ng punong guro at ng chairman. Sinabi nila na susuportahan daw ng Dongmyung Foundation ang kanilang orphanage kung sasabihin niya lang ang gusto nilang ipahayag. Na sinabi pa niya na hindi daw niya kayang tanggihan ang alok na yon. Nalumingon ang tingin ang ating bida na sinabi sa isip na kaya ganun daw pala, nakipag-usap sila sa kanya ng maaga. Na sinabi ng ating bida sa kanya na ayos lang. Ngayon dahil makakapagpatuloy na daw siyang manirahan doon, di ba? Natumugon ito na sinabi na hindi iyon. Hindi daw naman ito totoo. Na sinabi pa niya sa ating bida na hindi na daw siya kinontak ng chairman mula noong araw na yon. Dagdag pa niya na sa kaibuturan, alam daw niya na marahil na hindi daw talaga isang taong matulungin ang chairman. Sa huli, ang ginawa lang daw niya ay tumulong kay Choi Yong-soo. Sana. Kung alam lang daw niya na magiging ganito. Na makikita sila na sinabi pa niya na pasensya na. Pasensya na talaga Jinho. Dagdag pa niya na tumulong na nga daw siya sa kanya. At ang ginawa pa niya ay na hindi na niya naituloy ang kanyang sinabi. Na napalingon ang ating bida sa kanya at sinabi sa isip na kaya't may sarili palang pasanin ang batang ito sa kanyang balikat. Na biglang itinigil ng ating bida ang bisikleta. At makikita ang kalsada ay matarik. Na sinabi ng ating bida na tumingin sa matarik na daan na ang sabi daw niya nasa itaas ng burol ito, di ba? Natumugon si Park Yumin na sinabi nito na oho. Dito na lang daw niya siya ibaba. Na sinabi sa kanya ng ating bida na kumapit daw siya ng mahigpit. At pagkatapos ay naglabas ng enerhiya ang ating bida na lumiwanag ang mata na pinagtatakahan ni Park Yumin na biglang humarorot pa itaas ang ating bida. Na napasigaw sa bilis si Park Yumin na napasabi na paano daw ito nangyari sa bisikleta. Na makikita na sila ay nakarating na sa itaas na halos umalis ang kaluluwa ni Park Yumin na napasabi na sa tingin daw niya, mukhang nabawasan daw ang kanyang buhay. Na napasabi naman ang ating bida na mukhang nakarating na daw siya sa napakalayo. Napalingon ang ating bida na patuloy na humihingi ng paumanhin sa kanya si Park Yumin. Na sinabi pa nito na suspend daw siya dahil sa kanya. Pupunta daw siya at ipapaliwanag ang lahat sa paaralan bukas. Na makikita ito na sinabi pa niya na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabura ang suspensyon sa iyong record kahit na kailangan kong i-report ito sa Office of Education. Sinabi pa niya na pasensya na daw talaga. Na sinabi sa kanya ng ating bida na naikinagulat niya na wag na daw niya yon alalahanin. Na sinabi ng ating bida sa kanya na maliit na bagay lang daw ito. Hindi daw niya alam kung ano ang pipiliin niya kung ang pamilya niya ang nakasalalay. Na makikita ang muka ni Park Yo-min na sinabi pa ng ating bida na tinatanggap daw niya ang kanyang paghingi ng tawad. Kaya't bilhan na lang daw niya siya ng lata ng coke sa susunod. Na sinabi sa kanya ni Park Yo-min na napakamatibay mong tao, Jinho. Na napatingin lang ang ating bida sa kanya. Na masaya pa niyang sinabi habang may luha sa mata na kung ganun gagawin daw niya itong 2 lata ng coke. Na napangiti ang ating bida sa kanya na napasabi na okay sige. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata. Ika-9 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay ng ating bida na sinabi niya na nakabalik na daw siya. Na sinalubong siya ng kanyang ina na sinabi nito na bakit daw ngayon lang siya dumating. Natumugon ang ating bida na sinabi niya na dumaan lang daw siya sa bahay ng kaibigan niya. Na sinabing muli sa kanya ng kanyang ina na bahay ng kaibigan mo. Bago daw ba yan? Na makikita ang ating bida na sinabi pa ng kanyang ina na pumasok na daw siya at kumain ng hapunan. Na tinanong naman ng ating bida na sinabi nito na hindi pa daw ba nakabalik si ama. Kasabay daw niya na lumabas siya kasama niya kaninang umaga. Na napahawak sa ulo ang kanyang ina na sinabi sa ating bida na medyo malalate daw ang kanyang ama. At mukhang matatapos ng medyo gabi ang trabaho niya sa bago niyang pinagtatrabahuhan o parang ganun daw. Sinabi pa ng kanyang ina na kailangan pa daw nilang bayaran ang mga gastusin para kay Eun-yeong at papasok na rin daw siya sa kolehiyo,
kaya kailangan daw nilang magpatuloy sa pagtatrabaho. At magsisimula rin daw siyang magtrabaho ulit sa susunod na linggo. Na napasabi ang ating bida na ikaw rin? Na sumagot ang kanyang ina na sinabi nito na huwag daw siyang mag-alala. Okay lang daw sila mama at papa basta silang dalawa daw ay maayos at nasa mabuting kalagayan. Natumugon ang ating bida na okay. At pagkatapos ang ating bida ay makikitang naliligo. Na makikita ang gripo na sinabi pa niya na 1 buwan na daw mula nang bumalik siya sa modernong mundo. At ang mga pag-uusap daw niya kina mama, papa niya at Park Yoo-min ay nagturo sa kanya ng isang bagay. Na sinabi ng ating bida na kailangan daw niya ng pera. Binuksan niya ang computer at sinabi niya na kung nagkaroon daw siya ng sapat na pera, hindi sana ako minamaliit ni Choi Yong-soo at hindi sana naghirap ang pamilya ko. Sinabi pa niya na tila may hinahanap sa internet na para makagawa ng pagbabago sa realidad na ito, kailangan kong magkaroon ng pera. Hindi mga maliliit na bagay kundi isang kayamanan. Siyempre, maaari akong gumawa ng manual labor, pero halatang tututol ang mga magulang ko rito. Alam ko ang ilang mga kaganapan sa hinaharap pero wala akong sapat na pera para makabili ng stocks. Sinabi pa niya habang makikita ang kanyang mata na okay. Ang unang layunin ko ay makalikha ng puhunan. Pero paano? Patuloy na naghahanap ang ating bida sa internet. Na biglang may nakita siya na napasabi na tama. Namkikita ang isang tao sa kanyang monitor na sinabi niya na may isang bagay na tanging ako lamang, na may kapangyarihan at karanasan mula sa Song Yuan ang makakagawa. Medyo labis daw ito. Pero hindi daw niya napipiliin ang mga paraan niya. Na sinabi pa niya habang makikita ang langit na ito ay siguradong paraan para kumita ng pera. Na lumipat ang eksena kung saan makikita ang ating bida na nakatayo sa paahan ng pasyente. Na napamulat ito nang tawagin siya ng ating bida na Chairman Hwang Jung-ho. Na nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi pa niya na bibigyan kita ng kalahating araw. Hanggang sa oras na yon, magdesisyon ka sa halaga ng iyong buhay. Makikita ng logo na sinasabi niya na ang Jaekyung Conglomerate. Isa sa mga nangungunang kumpanya sa Timog Korea na may lakas sa IT at electronics. At ang higanting naging isang figura sa modernong kasaysayan ng Korea sa pamamagitan ng paggawa ng Jaekyung Conglomerate na isa sa mga pinakamahusay na kumpanya sa Korea mula sa simula, ay ang chairman ng Jaekyung Conglomerate. Na si Hwang Jung-ho. Na makikita ang muka ni Chairman Hwang Jung-ho na sinabi pa ng ating bida na maaaring may mga kumpanya na kilalang mas maganda kaysa sa Jaekyung, pero walang negosyante na kilala na mas magaling kaysa kay Hwang Jung-ho. Sinasabi ng iba. Ito daw ay naglalarawan kung gaano kataas ang pagtingin ng industriya kay Hwang Jung-ho. Makikita ang upuan na sinabi pa ng ating bida na lahat daw ay humanga at nainggit sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang siya ay tumanda at bumagsak dahil sa sakit, ang Jaekyung Conglomerate ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. At ang 3 anak ni Chairman Hwang ay nagsimulang mag-away tungkol sa karapatan sa kumpanya. Makikita ang ospital. Na sinabi pa niya na 1 taon na daw ang lumipas mula nang magkasakit si Hwang Jung-ho. At pagkatapos ay makikita ang silid niya sa ospital. At ang dalawang ito ay nakatingin kay Chairman Hwang. Na makikita ito na sinabi pa ng lalaki na, "Sir, kumusta ka na?" "Ako ito, si Baek Yonggi." Na sinabi pa sa nurse nito na kamusta na siya. Na sinabi ng nurse sa kanya na siya daw ay gumagaling na. Sinabi sa kanya ni Yonggi na ganun daw ba? Salamat daw. Sinabi pa niya sa kanya na hindi mo ba alintana kung magkakaroon ako ng kaunting oras kasama siya. Natumugon ito na okay lang daw. Na makikita si Yonggi na nakaupo sa gilid ni Chairman Hwang. At sinabi niya rito na 1 taon na ang nakalipas mula nang magretiro ka. Mukhang ang pag-uulat sa mga bagay ng kumpanya tuwing linggo ay naging tanging ligaya sa aking buhay. Ngunit, ito na ang huli kong ulat. Na sinabi pa niya habang makikita ang muka nito na ang susunod na chairman ay napagpasyahan na ngayon. At tinanggal ako sa trabaho ngayong araw kaya hindi na ako makakabisita sa ward na ito. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ako nakasama sa iyo hanggang sa dulo. Na makikita ang kamay ni Chairman Hwang na sinabi pa niya na ginawa ng korte ang desisyon na hatiin ang iyong ari-arian at mga bahagi sa iyong 3 anak. Hindi nakagawa ng kasunduan ang iyong mga anak at nagpasya silang hatiin ang Jaekyung Conglomerate sa 3. At mukhang magkakaroon pa ng higit pang mga kaso sa korte sa mga detalye ng paghahati.
Na makikita ang muka ni Chairman Huang na sinabi pa ni Yonggi sa kanya na tinutulan ko ito hanggang sa dulo, ngunit hindi ko ito mapigilan. Ang Jiakyung conglomerate na itinayo mo sa buong buhay mo ay mahahati sa 3 bahagi sa loob ng 3 araw at magkakaroon ng magkakaibang pangalan. Sinabi pa niya habang makikita ang likod niya na Jungho. Ito na ba ang dahilan kung bakit tayo nagpakapagod ng ganito sa buong panahong ito? Ang natitira na lang ay isang ninakaw na kumpanya at isang walang laman na karangalan. Maiyak-iyak pa nitong sinabi na isang beses pa kung makikita ko lang ang malakas at makapangyarihang ikaw na ginawang totoo ang aking mga pangarap. Nahinawakan niya ang kamay ni Chairman Huang na sinabi pa niya na gusto daw niyang mamamatay ng mapayapa. Na makikita muli si Chairman Huang. At pagkatapos ay sinabi ng tagabantay na Director Baek Yonggi. Oras na. Mangyaring lumabas ka na. Natumugon ito na sinabi na okay. Nayumuko ito bago umalis na sinabi pa niya na paalam na Sir. Ikinalulungkot ko na ganito ang ating pamamaalam. Sana'y mabuhay ka ng maayos. At muli kitang pagsisilbihan sa kabilang buhay. At makikita ang silid ni Chairman Huang na umalis na si Yonggi. Na inimulat ang mata ni Chairman Huang na may pumasok sa kanyang silid. Na napatingin si Chairman Huang sa kanyang gilid. Ito pala ay ang ating bida na pumasok sa bintana na sinasabi ko, ibibigay ko sa iyo ang kalahating araw, Chairman Huang Jungho. Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi pa niya sa kanya na dapat ay maayos na ang katawan mo ngayon. Bakit hindi ka tumayo? Nawala ba ang iyong kalooban na mabuhay dahil sa mapanlinlang na katotohanan? Na makikita ang muka ni Chairman Huang na nakatulala lang na nakatingin sa kisame. Na biglang iniangat ang kanyang kamay na nanginginig ang boses na sinabi sa ating bida na siyempre. Hindi. Sa nakaraang taon. Nakahiga lang daw siya at walang magawa. Ang tanging nagawa ko lang ay manalangin. At nang dumating daw ang mga anak niya para makita siya. Titigan daw siya ng mga ito na may pag-asa na mamatay na daw siya. At nang ang kanyang subordinates daw na dumating na halos iwan na daw niya. Ito daw ay para mag-ulat sa kanya bawat linggo. Palagi akong nanalangin para sa isa pang pagkakataon kahit na walang kabuluhan. At nangyari iyon nang dumating ka. Na makikita ang ating bida. Na sinabi pa sa kanya ni Chairman Huang na wala akong pakialam kung paano mo ako pinagaling. Wala rin akong pakialam kung ikaw ay anghel o diablo. Sinabi pa ni Chairman Huang na tinanggal na ang aparato sa kanyang muka na ito na ang huling pagkakataon ko. Ayaw kong sayangin ito sa paggawa ng isang maagang hakbang na posibleng makainis sa'yo. At ako, si Huang Jungho, ay hindi kailanman kikilos ng walang pag-isip. Na napangiti ang ating bida na napasabi sa isip na ang aura na ito. Para akong nakakakita ng isang master mula sa Zongyuan. Dagdag pa niya sa isip na sa wakas nakakita na daw siya ng isa. Isang bagay na tanging ako lang sa buong mundong ito ang makakagawa. Pagalingin ang isang mayamang may sakit gamit ang aking sining ng martial arts at humingi ng pera kapalit. Nakatingin sa kanya si Chairman Huang na sinabi pa niya sa isip na naghanap ako sa lahat ng VIP rooms ng mga pangunahing ospital sa bansa. At si Huang Jungho. Ang sitwasyon ng taong ito at ang kanyang mga ambisyon ay ginagawang perpektong akma siya para sa aking negosyo. Na sinabi na ng ating bida kay Chairman Huang na kung ganon, ipagpatuloy na natin ang ating kasunduan. Naniniwala akong naipakita ko na sa iyo ang sapat na kakayahan ko. Nangako akong pagalingin ka isang beses sa isang buwan upang mapanatili ang iyong kalusugan. At ngayon, para sa iyong bahagi ng kasunduan. Natumingin sa kanya si Chairman Huang na napabulong na isang kasunduan sa Diablo. Ano kaya ang hihingin niya? Ang aking kaluluwa. Ang pinakamahalaga sa akin. Hindi ko maisip. Umaasa lang akong hindi niya hihingin ang buong kumpanya ko. Na makikita na itinaas ang isang daliri ng ating bida. Na sinabi niya gusto ko lang ng isang malaking tseke ng pera. Na nagulat si Chairman na napasigaw na isang tseke. Sinasabi daw ba ng demonyo ang presyo ng buhay ni Huang Jungho ay nagkakahalaga lamang ng isang tseke? Na napasabi ang ating bida na demonyo. Ayos lang kahit ano pa man daw. Sinabi pa niya na kung may problema ka dyan, maaari nating gawing isa sa isang taon. Na napasabi si Chairman Huang na sige. Gawin natin yan. Na napahawak sa kanyang ulo si Chairman Huang na tumatawa na sinabi na may utang na loob ako sa'yo.
At pagkatapos ay sinabi niya sa isip na hindi ko kailanman maiisip na ang isang demonyo ay ganito kaklamsi sa pakikipagnegosasyon. Isang napakalaking kita ito sa aking panig. At sinabi niya sa ating bida na makikita ito na saan ko dapat ipadala ang pera. Mayroon bang paraan na naisip mo? Na napabulong naman ang ating bida na buwisit. Bakit hindi ko naisip ang mahalagang bahagi na ito? Na nag-iisip ang ating bida na binubulong niya na mahirap hawakan ang ganitong kalaking pera sa cash. At ang mga bank transfer ay nag-iwan ng mga record. Ano ang dapat kong gawin? Na nakatingin sa kanya si Chairman Huang na binubulong din ito sa kanyang sarili na mukhang hindi niya naisip ito. Anong tanga-tangang devil daw ba siya? Na makikita ang kanyang paa na sinabi pa sa kanya ni Chairman Huang na kaya't ihahanda ko ang mga pamamaraan sa aking panig. Sabihin mo lang sa akin kung saan ko kailangang dalhin ang pera. Dagdag pa niya na magtiwala lang daw siya sa kanya. Na nakikipagkamay na sa kanya si Chairman Huang na sinabi pa sa ating bida na maaari mo akong pagkatiwalaan. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit mo itinatago ang iyong pagkakakilanlan, pero pangako ko na itatago ko rin itong lihim. Na nakatingin ang ating bida sa kanya na sinabi pa na matapos ang lahat, tayo ay mga kasosyo sa negosyo. Na makikita ang ating bida na walang masabi. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang hood na sinabi niya na Dongmyung High School. Class 2 Section 3 Gang Jinho. Na nagulat si Chairman Huang sa kanyang narinig at napasabi sa isip na isang high schooler. So ang devil ay isang high schooler. Na nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi niya na may problema daw ba? Natumugon si Chairman Huang na wala daw naman. At bibisitahin kita kapag handa na ang mga bagay. Na ibinabalik na ng ating bida ang kanyang hood sa ulo na sinabi niya na sige, iiwan ko na ang natitirang bahagi sa iyo. Na naglakad na ang ating bida papalayo. Na naiwan si Chairman Huang mag-isa sa kama na napapaisip. Na makikita na siya ay bumaba sa kama. At lumapit sa salaming bintana na ito ay tumingin sa labas. Na sinabi niya sa pamumuhay na ito, akala ko ay nakita ko na ang lahat. Mukhang nagkamali ako. Na tumingala siya at sinabi na Gang Jinho. Na makikita ang ating bida na tumalon sa ere na sinabi pa ni Chairman Huang na dapat ko siyang panatilihing malapit para sa kapakanan ng Jaekyung. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata.